What's up mga ka-Dick Ride? So ngayon ay holiday at papasok tayo sa trabaho para may pambayad ng kuryente. Napakamahal ng kuryente dahil nag-aircon tayo ngayon. So hindi talaga kaya na walang aircon ngayon. So sa mga wala pang aircon, ganun din kami dati. Tiis talaga sa ligo, air cooler, yelo, yun. Kasi mahal din naman talaga magka-aircon. So hindi naman tungkol sa aircon ang content natin ngayon, tungkol sa motor oil o sa scooter oil na ginamit natin nakaraan. Kasi nag-change oil tayo nung isang araw. So itong oil na to ay ang brand ay Zeno. 800 ml siya and fully synthetic na 10W40. So kinabit ko siya isang araw kasi kailangan ko na rin talaga mag-change oil. And yung kaya yun ang napili ko kasi wala yung brand na ginagamit ko, which is yung Uni Oil. Ganda ng Uni Oil, promise. Try nyo rin. So balik tayo sa Zeno na oil 10W40. Mura lang siya, 240 pesos. So itsura niya ganito. Ayan, makikita nyo sa screen nyo. Mukha siyang Gatorade na malaki. Mukha siyang masarap. Kala ko una juice drink yun eh. Kasi mo siya juice drink yung balot niya. O pagkakawa ng juice drink, so ilayo niya sa bataya, baka inumin. Hindi siya mukhang oil. So yan. So natry ko siya. Nung pag uwi ko, smooth naman. Sabi ko ayos to, mura lang 240. Tapos smooth, diba? Syempre unang gamit lang yon. So kinabukasan doon ako na lungkot, na dismaya. Although 240 pesos lang siya, so expect the 240 pesos effect. So hindi siya ganun kaganda. Hindi siya ganun kaganda kasi nung pangalawang gamit ko na, yung pangalawang araw na, hindi na siya ganun ka-smooth. Feeling ko may konting buhangin siya, feeling ko hindi siya fully synthetic, no? At based to sa experience ko, kasi kung compare ko to sa mga na dati ko na nagamit na oil para sa scooter, no? Tulad ng Motul, Uni Oil, RS8, yan. Yung mga na-try ko na sa scooter, yung magaganda yung mga yun. Then ito hindi ko gusto kasi hindi siya smooth, no? Alam mo naman, diba, malalamdaman naman natin agad pag unang piga pa lang kung smooth na hindi. Sa oil din kasi yun. So di ko siya nare-recommend na gamitin nyo unless na lang talaga kung tight ang budget at kailangan lang talaga magpalit ng oil. Pero kung masiselan kayo nila lang, hindi ko siya na-advise. Hindi ko siya na-advise sa inyo kasi hindi mo siya ma-feel. May tipong magpapa-change oil kayo agad. So ngayon, tingin ko pwede nyo siyang gamitin kasi mura lang siya. Pag nagmumumug kayo ng motor, I mean yung, di ba, yung iba kasi pag nag-change oil, hindi, ang ginagawa parang pinapaikutan pa ng ibang oil yung motor nila para luminis, kumbaga wala lahat no natirang oil na itim. So pinapaikutan nila ng iba yon, ng ibang oil na minsan ganun din oil, same oil din, yung iba mas murang oil. So tingin ko maganda siyang panglinis sa ganung purpose, lalo sa mga masaselan tulad ng mga naka big bike din na iba. Yung iba naman kasi naka big bike ganun na ginagawa, gusto nila pag nag change oil malinis na malinis yung engine nila, no, bago ikabit yung palang oil na gusto nila. So pwede nyo gamitin sa ganung purpose. Or kung gagamitin nyo to, siguro 1,000 lang, palit na kayo ng oil. Every 1,000 change oil. Kasi ako siguro papaputi ko na ng 500 to 800 itong oil na to bago ko palitan. Sayang naman kasi 240 pesos ko kung alam mo na, papalitan ko agad, diba? Hindi naman tayo masyadong ganun kaselan. Saka pang daily use ko lang naman tong scooter. Ayun. Pero pang long ride, di ko siya advisable. Kung mag-endurance kayo, di ko siya advisable. Kasi di nyo baka mainis kayo, baka di nyo ma-feel na nag-endurance kayo, no? Baka sa kalagitnaan ng endurance magpalit kayo oil. Ayun. No hate naman ako sa ano na to. For sure naman, in the future time mag-improve tong oil na to.
So dito ko na tatapusin yung content. So this is Nick Ride. Ride safe. Ciao.